Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kilalang mayayaman at bilyonaryo sa China na biglang nawala o naglaho sa kalagitnaan ng kanilang kasikatan. Maraming kilalang Chinese billionaire ang biglang nawala sa publiko, hindi dahil nagsawang mag-business, kundi madalas itong nag-uugnay sa pagiging target ng anti-corruption investigations ng gobyerno o kaya ay political na pressure. Ang anti-corruption drive ni Xi Jinping na seryosong nagpapalalim simula noong 2012 pataas, kung saan maraming executives at tycoons ang hinahabol ng investigasyon, minsan ay bigla ang nawawala na walang eksplanasyon. Ang policy ng common prosperity na tumututok sa paglilimit sa public extravagance, nagiging delikado ang labis na yaman at impluwensya nila kaya madalas silang makapag-react against the state narrative. Narito ang mga bilyonaryo sa China na biglang naglaho o nawala sa spotlight ng kasikatan. Number 1. Jack Ma. Si Jack Ma ay ipinanganak noong September 10, 1964, ay isang Chinese entrepreneur, guru, philanthropist, at co-founder ng Alibaba Group, isa sa pinakamalaking e-commerce at tech conglomerate sa mundo. Isa siya sa mga pinakasikat at pinakamayayamang tao sa China, bagaman sa mga nakaraang taon ay naging mas pribado ang kanyang buhay. Ang trabaho niya dati ay isang guro ng English sa China bago siya pumasok sa mundo ng negosyo. Itinatag niya ang Alibaba noong 1999 sa kanyang apartment kasama ang ilang kaibigan. Layunin nito ay tulungan ang maliliit na negosyante na makipagkalakalan online. Ang Alibaba Group ay kabilang dito ang mga sikat na platforms tulad ng Taobao, Tmall, Alipay, AliExpress, at marami pang iba. Noong 2014, ang Alibaba IPO o Initial Public Offering, sa New York Stock Exchange ay naging isa sa pinakamalaki sa kasaysayan. Ang yaman ni Jack Ma ay umabot ang kanyang net worth sa mahigit $50 billion noong kasagsagan ng kanyang tagumpay. Ang mga kontrobersya at pagkawala sa publiko ni Jack Ma. Noong October 2020, si Jack Ma ay nagbigay ng kontrobersyal na talumpati sa isang summit sa Shanghai. Dito niya binatikos ang financial system ng China, lalo na ang mga regulator at bangko. Ilan sa mga sinabi niya ay, ang sistema sa China ay parang pawn shop, walang innovation, puro collateral. Ito ang sinabi niya sa Shanghai Bond Summit 2020. Sinabi rin niya na masyadong konserbatibo ang mga regulator sa China pagdating sa teknolohiya sa pananalapi o fintech, at dapat payagan ng mas maraming inobasyon. Makalipas lamang ang ilang araw, hininto ng gobyerno ng China ang Ant Group IPO, na anak na kumpanya ng Alibaba. Pagkatapos nito ay nawala sa publiko si Jack Ma, Desyembre taong 2020 hindi na siya lumalabas sa media, kahit sa sarili niyang TV show para sa mga guro. 3 buwan siyang hindi nakita ng publiko. Maraming haka-haka ang lumabas na pinatahimik daw siya ng gobyerno, hawak daw siya ng mga autoridad at pinipilit daw siyang i-reshuffle ang kontrol sa kanyang mga kumpanya. Huling lumitaw sa isang video call, Enero taong 2021 na lumitaw si Jack Ma sa isang 50 seconds video message para sa isang charity event ng mga guro. Mukhang maayos ang kalagayan niya, ngunit hindi niya binanggit ang pagkawala niya. Napansin ng marami na mas maingat na siya sa kanyang pananalita. Hindi na siya aktibong pinamumunuan ng Alibaba. Siya ay nagretiro bilang chairman noong 2019. Mas nakatuon na siya ngayon sa philanthropy at edukasyon, bagamat hindi na rin gaanong aktibo sa publiko tulad ng dati. Number 2. Xiao Jianhua. Si Xiao Jianhua ay isang Chinese-Canadian na bilyonaryo at negosyante, na kilala bilang nag-manage ng kayamanan ng mga prominenteng pamilya sa loob ng ruling Communist Party sa China. Ipinanganak siya noong January 13, 1972 sa Feicheng, Shandong, China. Nagkaroon siya ng Canadian at Antigua at Barbuda citizenship, pero ayon sa gobyerno ng China, hindi ito kinikilala dahil sa China's dual nationality law. Nakapag-enroll siya sa Peking University sa maagang edad. Aktibo siya bilang student leader noong 1989 at sumuporta sa gobyerno laban sa Tiananmen protests. Nagsimula siya sa pagbebenta ng IBM at Dell na computer malapit sa Peking University noong 1990s. Mula rito, naging may-ari siya ng Tomorrow Group o Tomorrow Holding, isang malawak na investment conglomerate sa banking, insurance, real estate, at iba pa. Noong 2016, tinatayang nagkakahalaga ng $6 billion ang kanyang yaman ayon sa Hurun Report. Noong January 2017, si Xiao ay biglang nawala mula sa Four Seasons Hotel sa Hong Kong.
Iniulat na pinasakay siya sa wheelchair ng mga plainclothes Chinese security agents at dinala sa mainland China, isang insidente na nagdulot ng malaking diskurso hinggil sa batas at soberanya ng Hong Kong. Noong July 2022, sinimula ng kanyang closed-door trial sa Shanghai, kung saan siya ay hindi pinayagang bisitahin ng Canadian diplomats kahit siya ay may Canadian passport. Noong August 2022, nahatulan siya ng 13 taong pagkabilanggo at personal na multa ng 6.5 milyong yuan o mahigit $950,000. Ang Tomorrow Holdings ay nailatag din ng record na multa na 55.03 bilyong yuan o mahigit $8.1 billion dahil sa mga kasong illegal public deposits, breach of trust, misuse of funds, at bribery. Ayon sa hukuman, sinira ni Xiao at ng kumpanyang Tomorrow Holdings ang financial oversight at panang-anib ang pambansang seguridad sa pananalapi. Kalaunan ay nabawasan ang sentensya niya dahil sa kanilang pagkilala sa krimen, kooperasyon sa awtoridad, at pagtulong sa pagpabalik ng assets. Number 3. Bao Fan. Si Bao Fan ay isang prominenteng Chinese billionaire at investment banker, kilala bilang nagtatag noong 2005 at naging CEO at chairman ng China Renaissance Holdings, isang boutique investment bank na nakatuon sa mga deal ng teknolohiyang sektor sa China. Siya ay naging isang top dealmaker na tumulong sa mga malalaking transaksyon gaya ng IPO ng JD.com, listing ng Kuaishou, at merger ng Meituan Dianping at Didi Kuaidi. Noong kalagitnaan ng February 2023, inihayag ng China Renaissance na hindi na nila makontak si Bao Fan, nawala siya ng ilang araw at hindi nagpapakita sa opisina dahilan upang magulat ang merkado. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng halos 50% sa Hong Kong, matapos bahagyang bumawi sa 28% na decline. Kalakip ng anunsyo, sinabi ng kumpanya na si Bao ay cooperating in an investigation, kung saan nakasaad na siya ay kasalukuyang tumutulong sa mga awtoridad sa isang investigasyon hinggil sa dating executive na si Kong Lin. Noong February 2, 2024, opisyal siyang nag-resign mula sa lahat ng posisyon bilang CEO at chairman dahil sa health reasons at itinuon ang kanyang oras sa pamilya niya. Walang ibang isyong binanggit na kaugnay ng kanyang pagbibitiw, ayon sa regulatory filing ng kumpanya sa Hong Kong Stock Exchange. Number 4. Wu Xiaohui. Si Wu Xiaohui ay isang Chinese businessman, kilala bilang founder at dating chairman at CEO ng Anbang Insurance Group, isang malaking financial services conglomerate sa China na naging sikat dahil sa agresibong global investments kagaya ng pagbili sa hotel na Waldorf Astoria sa New York noong 2014. Ipinanganak si Wu Xiaohui noong 1966 sa Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang, China. Itinatag niya ang Anbang noong 2004 bilang insurer. Sa loob ng ilang dekada ay lumago ang kanyang kumpanya at ito ay may assets na $250 hanggang $300 billion. Isa sa kilalang transaksyon niya ay pag-acquire ng Waldorf Astoria Hotel sa New York na halos $2 billion ang halaga at iba pang international real estate assets. Noong June 2017, si Wu ay inaresto at pinatalsik bilang chairman ng imbestigahan ng gobyerno ang Anbang dahil sa panganib sa financial system ng China. Noong May 2018, nahatulan siya ng 18 taong pagkakulong dahil sa fundraising fraud at embezzlement, kabilang ang ilegal na pagkuha ng higit sa 65 bilyong yuan o $10 hanggang $12 billion at pag-embezzle ng 10 bilyong yuan para sa personal na paggamit. Siya rin ay diniskwalipika sa political rights sa loob ng 4 na taon, at tinanggalan ng assets na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10.5 billion yuan o $1.65 billion. Nakipag-apela siya sa hukuman, pero walang malinaw na rebisyon ng sentensya hanggang sa huling ulat. Number 5. Guo Guangchang. Si Guo Guangchang ay isang prominenteng Chinese entrepreneur at investor, kilala bilang co-founder at chairman ng Fosun International, isa sa pinakamalalaking pribadong conglomerate sa China na may operasyon sa iba't ibang industriya tulad ng pharmaceuticals, insurance, turismo, mining, retail, at real estate. Ipinanganak siya noong 1967 sa Dongyang, Zhejiang Province, China. Nag-aral siya bilang Bachelor of Philosophy at MBA mula sa Fudan University noong 1989. Noong 1992, kasama ang mga kaibigan niya itinatag ang Guangxin Technology Development Company na pioneer ng scientific market research sa China. Sa kalaunan, ito'y lumago bilang Fosun International, na inilista sa Hong Kong Stock Exchange noong 2007.
Ang Fosun ay may malawak na portfolio, kabilang ang stake sa Club Med sa France, Fidelidade Seguros sa Portugal, at Wolverhampton Wanderers FC sa UK, habang mayroon itong libu-libong empleyado at operasyon sa mahigit 35 bansa. Tinagurian siyang Warren Buffett ng Shanghai dahil sa kanyang diversified investment style at value-oriented acquisitions. Noong December 2015, nawala si Guo sa publiko ng ilang araw dahil sa pag-aresto ng pulisya habang iniimbestigahan ang alegasyon ng graft. Ipinahayag ng Fosun na siya'y tumutulong sa isang investigasyon. Lumabas siya ng publiko makalipas ang ilang araw at lumahok sa Fosun annual meeting noong katapusan ng Desyembre. Ayon sa pinakahuling datos ng Forbes ngayong June 2025, ang net worth ni Guo ay humigit kumulang $2.5 billion. Sa annual report ng 2024 at mga press releases noong 2025. Ang mga bilyonaryong ito ay patunay lamang na senyales ng mahigpit na kontrol ng pamahalaan ng China sa mga malalaking negosyante. Ang kanilang mga talumpati at kilos na laban sa sistema ay tila naging mitya ng kanilang pansamantalang pagkawala at pagbagsak ng kanilang impluwensya sa China. Nakabalik man sila sa pagnenegosyo ngunit hindi na sila ganun kaagresibo upang pamahalaan ang kanilang kumpanya. Ang iba ay namuhay na lamang ng payapa at hindi na nagpapakita pa sa publiko upang maiwasan nila ang higpit na pamahalaan ng China. Ayon kay Xi Jinping ay walang mas tataas pa sa partido niya kahit sino pa.